Magandang umaga muli mga kapatid. So ating pag-aaral ngayon ay isang katanungan. Are you passing or failing? So balik po tayo sa pag-aaral. So, tayo po ay lahat tayo nag-aaral na po. Kahit sa iba-ibang degree ng ating pinag-aralan. Dumaraan tayo sa examination, di ba? Nagkaroon tayo ng examination. Dalawa lang po ang ang resulta niya. Either kay umasa o kay bumagsak. Dalawa lang yan. So, ganoon din po sa ating spiritual na kalagayan. Tayo ba'y pumapasa o bumabagsak? Kag sa eskwelahan, pagka tinanggap mo yung exam mo, tapos mayroong letter F, akalupot yun. Pero kasalanan mo yun dahil hindi ka nag-aaral, di ba? Wala tayong pwedeng sisihin dyan, kundi ikaw, sa sarili natin. Dahil kayo naman yung pamasa, lalo mataas sa grade natin, ito ay isang dahilan para tayo maging masaya. Dahil hindi nasayang ang ating pagsusumika, pag-aaral na ating ginawa. So, kaya din po sa ating spiritual na kalagayan, meron din po tayong test or exam, ano po. Na pwede natin subukin ang ating sarili kung tayo ba'y bumabagsak o tayo bagay bumapasa. Ito po sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, yun po ating basihan ng ating mensahe. Examine yourselves as to whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you, unless indeed you are disqualified? So ito isang talata na sinabi na Apostle Paul sa mga taga-Korinto. Sabi niya, subukin yung mga sarili kanya kung kayo pa'y nasa pananampalataya. Sabihin, tayo ba'y naka-Kristo o tayo disqualified? Itong talata ito, sinisira niya yung kaisipan ng mga Baptist, once saved, always saved. Totoo yun. Pwede kang disqualified. Ang katotohanan niyan, kahit po si Apostle Paul, dito sa 1 Corinthians chapter 9, na ating mababasa, kahit siya, pwede siyang mawala. Kasi nasa 1 Corinthians chapter 9, verse 24 hanggang 27, hindi ba galing nyo nalalaman na mga tumatakbo sa isang takbuhan, ay katulad ng Olympics, halimbawa, ay tumatakbong lahat. Ngunit isa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Ay tumakbo kayo sa kayong paraan upang yun ay inyong mapagbagiyan. Ang bawat nagkikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nila yun upang sila ay makatanggap ng isang korona na may pagkasira, ngunit tayo sa walang pagkasira. Kaya ako'y tumatakbo na hindi gaya ng walang katiyakan. Kung hindi ako sumusutok na hindi gaya ng sumusutok sa hangin. Ngunit sinusupil ko aking katawan at ginagawa itong alipin upang pagkatapos na makapangako ko sa iba, ako mismo hindi matakwil. So, kahit si Pablo, posible sa kanya na si matakwil. Yun ba? So, hindi totoo yung once saved, always saved na yun. Pwede tayo ma-disqualified. Kasi kung ang isang atleta, hindi siya lumalaban ayon sa rules, he will be disqualified. Ganun din po tayo. Tayo ba'y na kay Kristo? Isa lang po yun. Tayo ba'y na kay Kristo? O tayo ba'y disqualified? Dalawa lang po ang bunga ng ating kalagayan. Tayo pagka sinusubukan natin ang ating sarili, dalawa lang po yan. Either tayo na kay Kristo o tayo po disqualified. Kaya kailangan natin subukan. Tingnan natin ang ating sarili. Kailangan natin trial test. Alam po nyo, ang ginamit na panahunan o tense ay present tense. Ito yung nagpapatuloy kanya. Palagi natin sinusubukan ang ating mga sarili kung tayo ay nasa pananampalataya pa. So ito yung test, true test. Ito yung pagsubok na maraming pagsubok kanya. Palagi natin sinusubukan ang ating sarili. Tinitiyak natin ang ating sarili kung tayo pa ba'y nasa pananampalataya o si Jesus nasa kay Kristo pa tayo o tayo na-disqualify. So ito po ang temang punto lang ating pag-aaral po sa umaga po nito.
You have to prove, ganyan, prove. Patunayan, ano? Na sa pamagitan ng aktual na pangyayari, actual experiments sa buhay natin. Yun ang pagsubok na gagawin natin sa ating pananampalataya. Mga kapatid, kailangan natin patunayan sa ating sarili. Tingnan si Timothy. Si Timothy sa maraming pagkakataon, siya kasama ni Apostle Paul. Pero napatunayan si Timothy ay napatunayan na siya'y subok, ganyan. Maasahan. Siya'y tapat, ganyan. Paano nalaman ni Pablo na si Timothy ay subok? Sa maraming pagkakataon, nakasama niya si Timoteo. Basahin po natin. Dito po, Filipos chapter 2, verse 19 to verse 22. Ngunit umaasa ko sa Panginoong Jesus na saguhin kaagad sa inyo si Timoteo, upang ako naman ay mapanatag sa pagkaalam ko ng mga bagay tungkol sa inyo. Sapagkat wala akong sino man na katulad niya na tunay na nagmamalasakit sa inyong kapakanan. Ngunit nalalaman ninyo subok na si Timoteo. Subok kanya. Prove it. Kung paano naglingkod ang anak sa ama, ay kasama ko siya naglingkod sa Ebanghelyo. In other words, yung mga kapatid sa Efeso, kilala nila si Timoteo, si Timoteo na subok kanya. Ganyan din si Pablo kanya. Gaya ng anak sa ama, siya naglingkod ng kasama ko sa Ebanghelyo kanya. So, paano patunayan ni Pablo na si Timoteo subok? Sa pamagitan ng actual na pangyayari, nakasama niya si Timoteo sa paglilingkod ng Ebanghelyo kanya. Nalos, wala nakita si Pablo na isang bagay na pagdudahan niya si Timoteo. Napatunayan niya kanya, si Timoteo ay tapat na siya ay may pagmamalasakit sa mga kapatid sa Efeso. Kaya siya iniwan ni Pablo sa Efeso kanya. Dahil siya, alam ko, siya walang katulad niya na may pagmamalasakit sa inyo. Kanya. So, ibig sabihin, napatunayan ni Pablo, si Timoteo, subukan niya sa mga bagay na ginawa ni Timoteo nung nakarang panahon at kasalukuyan na ginagawa ni Timoteo. Kaya subukan niya, siya subok. Sinapatunayan, subukan niya. Ganon din po, mismo, ang mga taga-Korinto. Ang mga taga-Korinto, pinatunayan nila kailang siya subok sa pananampalataya. Dahil sa kailang pagtulong sa mga kapatid na nangangailangan, ganyan, say natin. Sa pamagitan ng pagpapatunay ng ministeryong ito, nasubukan sila. Bakit? Ginawa nila. Nilwati ninyo ang Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa inyong pagpapayag sa Ebanghelyo ni Kristo at dahil sa pagiging bukas palad na inyong pagambag para sa kanila at sa lahat ng tao. Ang konteksto po ng Korinto, 1 year ago, ang mga iglesia sa Corinth, sinulatan ni Pablo, na sila'y tumulong sa mga kapatid sa Jerusalem. After 1 year, di pa sila nakatulong. Hindi ba niya nalalaman kanya na kayo'y napatunayan yung sarili niyo sa ganitong gawain kanya? Kasi hindi lamang sa pagkakataon na ito, sila'y tumulong sa nangangailangan, kundi rin sa nakarang panahon. At hindi lamang sa mga taga Jerusalem, hindi lang kanila, Jerusalem. At kahit sa ibang mga kapatid kanya. Actually, yung salitang lahat ng tao, yung ng tao, wala sa Biblia yun. Ang nakalagay lang sa kanila sa lahat. At ito yung pare-pareho mga Kristiyano. So bakit sila inaasahan ni Pablo na tumulong? Dahil napatunayan nila ang kanilang pagnanasa sa ganong klaseng gawain. At tayo rin, sabi ng ating Panginoon, paano niya patutunayan ganyan na kayo nga ay naniniwala sa akin? Ito sabi niya sa Mateo chapter 10 verse 32 hanggang 33. Kaya ang bawat kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin sa harapan ng aking Ama na sa langit. Kanya. Ngunit sino man magkaila sa akin sa harapan ng mga tao ay pagkakaila ko rin naman siya sa harapan ng aking Ama na sa langit. So paano naman mapapatunayan natin na tayo nga ay mayroong pananampalataya sa Panginoon? Ito yung ating inihahayag sa mga tao kanya, hindi natin siya kinakila. So ibig sabihin, ang pagpapatunay ng ating pananampalataya ay siya actual na ginagawa natin sa larangan ng ating pananampalataya. Katulad ng tatlong talatang binasa natin. Napatunayan ito sa mga bagay
nakailang ginawa noong nakaraang panahon, sa kasalukuyan ginagawa nila, at probably sa panghinaharap, ganun pa rin ang kailang gagawin. So yun, sa ating pagpapatunay, ganun din. Kailangan nating patunayan nila sa ating kaisupan, ngunit sa mga bagay nating ginagawa na may kaugnayan sa ating pananampalataya. Tayo mismo magte-test. Kaya tayo, hindi ibang tao. Hindi tayo pwedeng atulan ng iba dahil meron sila mga bagay na hindi nila alam. Hindi nila alam kung ano nasa ating kaisipan o nasa ating kalooban. Kaya ang Diyos lamang ang pwedeng umatok sa atin na nababasa niya ang ating kaisipan. Alam lang po nating paghato sa iba ay siya nakikita natin. Pero tayo nakakilala sa ating sarili. Kaya sabi ni Pablo, do you not know yourselves? Kanya. Kilala niyo ang sarili niyo kanya. Siyempre, sino ba nakakilala sa atin kundi ang ating sarili? Kahit ang pinakamalapit sa atin, mayroong mga bagay na hindi nila alam tungkol sa atin. Kailan nakakilala, lubos na nakakilala sa ating sarili kanya. So tayo mag-administer ng test na yun. Malalaman natin kung tayo pumapasa o bumabag. Tayo lang makakalam na. Kasi tayo mismo ang maka-administer ng test na yun para patunayan natin tayo mabay na kay Kristo Jesus ba o tayo matagal ng mula o disqualified. Kasi pwede maging habit ang ating pagiging Kristiyano. Katulad ng ating kinagisnan ng pananampalataya. Kaya nagsisimba roon, nagsisimba ka lang, wala namang kahulugan. Alam niyo, sa lahat ng panahon na yun, ako'y Katoliko, wala man akong pakinabang sa pagsimba. Wala akong natutunan. I-sermon doon, lalo na yung sa daono, yung pare, di ba nagsisermon yun? Parang gusto namin marinig. Kanya, umaya kayong magpayapa, tapos ng misa, yan ang gusto mo, uwi ka na. Wala ka mo natutunan. Parang naging ritual lang, ipagpunta mo roon. Most probably, kaya lang kayo pupunta roon pagka pinapagalitan kami. Para wala magalit, pupunta ka, pero wala ka naman natututunan. So, walang kwenta yun. So, sabihin, tayo nakakaalam kung tayo ay pasado o bumabagsak. At yun ang ating ihaharap pagdating ng ating Panginoon. Ang pinakamahalagang tanong na dapat nating sagutin, si Kristo ba'y nasa atin? Is Jesus Christ in you? Kasi kahit po sa pang-aaral ng Ebanghelyo, iba-iba ang motivation ng mga nangangaral. Sabi nga ni Pablo sa Filipos, may nangangaral kanya dahil sa envy. Meron naman nangangaral ay sa mabuting kalooban kanya. So, iba-iba ang ating lain. So, si Kristo may nasa atin. Yan ang isang pinakamahalagang tanong na gusto nating malaman. Ito'y, alam po ninyo, kung si Kristo nasa atin, ito ay isang parang pera, dalawang sides ng parehong pera. Kung tayo na kay Kristo, ano ang mangyayari sa atin? Siya na sa John chapter 15 verse 4. Kayo manatiling sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubungas na buhat sa kanyang sarili, maliban na kabit sa puno. Gaya din naman kayo, maliban kayo manatili sa akin. So kung tayo na kay Kristo, tayo nagbubunga. Kaya nga pag mayroong punong kahoy na hindi nagbubunga, pinuputol natin. Walang pakinabang yun, natutubi lang sa atin. So kung tayo nakakabit kay Kristo, tayo magbubunga. So yan yung isang bagay na makikita natin kung malalaman natin kung tayo na kay Kristo. Tayo nagbubunga. Ang ating pananampalataya nagbubunga kanya. Pero sa kanong pagka tayo na kay Kristo naman, itong sabi niya sa atin, kung kayo manatili sa akin at ang mga salita ko'y manatili sa inyo, hinginin niyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. So, ang biyaya naman ng ating Panginoon nasa akin kung tayo na kay Kristo kanya. So, di ba mahalagang malaman natin kung tayo na kay Kristo? Dito lang makikita natin kung tayo nagbubunga kanya, nagaling sa ating Panginoon, tayo na kay Kristo. At ang mahalaga kung tayo na kay Kristo, ang biyaya ng Panginoon ay nasa atin kung tayo na kay Kristo. So, mahalagang malaman natin, mga kapatid, kung tayo ay na kay Kristo. O baka nakagawian na lang natin ng sumamba o naiya tayo sa ibang tao, dito tayo. Hindi, ang paglilikod natin
ay dahil pa sa puri ng Diyos kung tayo ay na kay Kristo. Makita na, tayo ba ay na kay Kristo? Tayo ba ay pasadong o bumabagsak? Pero isang bagay na pinakamagandang sinyales, ito sermon ito, part 1 lang ito eh. Tayo po ay nagkasala at hindi pa nagsisi. Ito po isang test kung tayo ay na kay Kristo. Sabihin, kung tayo na kay Kristo, natatakot tayo dyan. Kung tayo nagkasala, hindi tayo magsisi dahil alam po natin tayo maliligtas. So, tanungin natin, tayo ba yung nagkasala at hindi ba tayo nagsisi? Alam niyo, si Pablo, nung isulat niya ang kanyang sulat sa mga taga-Korinto, doon sa pangalawa, meron siyang concern para sa mga taga-Korinto. Dahil yung unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, maliban lamang yung bahagi, ito yung puro problema. Sinulat yung ni Apostle Paul para magbago sila at magsisi at baguhin nila yung mga bagay na yon na sinabi ni Apostle Paul. So, meron siyang concern, nagsisi na ba sila? Sila may nagbago na sa mga bagay na pinakilala ko sa kanila kanya. Dito po sa 2 Corinthians 12 verse 19. Iniisip ninyo na sa buong panahon ay pinagtatanggol namin ang aming sarili sa harapan ninyo. Sa paningin ng Diyos, kami ay nagsasalita kay Kristo. At ang lahat ng mga bagay para sa inyong katitibay, mga minamahal kanya. In other words, lahat ng mga bagay na binitawan ni Apostle Paul sa mga Korinto ay dahil sa kanilang pagmamahal. Para sa katitibay ng mga kapatid sa Korinto. Nang isulat ni Pablo ang isang sulat na punong-puno ng problema ng mga taga-Korinto, hindi upang sirahin sila, kundi dahil sa kanilang pagmamahal kanya. Gayun din po ang espiritu natin kapag winawas natin isang kapatid. Hindi para sirahin siya o ano, para sa ating, yun ang pagmamahal. Hindi siya maparusahan o di siya mapahamak, yun makita natin. Sapagkat natatakot ako na baka pagdating ko, ay matagpuan ko kayong hindi gaya ng nais. Ano ba nais si Pablo? Na sila yung magbago. Ay siya pinayag niya doon sa unang sulat. At ako ay niya matagpuan hindi gaya ng nais ninyo. Ano ibig sabihin nun? Kung matatagpuan ni Pablo ang mga taga-Korinto, nandun pa rin sa kanilang pagkakasa, makikita nila ibang Pablo kanya. Hindi yung gusto niyo Pablo, makikita niyo kanya. Na baka mayroong pag-aaway, paninibugo, galit, pagiging magsarili, paninilang puro chismis, mga kapalaluan, kaguluhan, ganyan. Ako'y natatakot at pagka ako'y dumating na muli, ako'y gawing mapagkumbaba ng Diyos sa harapan ninyo at ako'y kailangang magdala ng hati dahil sa marami na nagkasala noong una at hindi nagsisi sa karamihan pag-ipid at sa kahalay, ginawa nila kanya. Sabi, ayaw ko na sanang gawin yung kanya para wala na tayong ayusin. So, meron concern si Apostle Paul. May mga kapagkakasala, mga kapatid, sa Korinto, ang gusto niya, ang nais na sila magsisit, magbago kanya. So, kung meron tayong pagkasalanan na hindi po natin pinagsisisihan, ay mapaparusahan tayo kasi hindi ka papasa. Isang test na mga ginagawa natin, kung tayo nagsisi, kung nagkasala tayo, ay tayo magsisi. Dahil pag tayo nagkasala, hindi tayo nagsisi, yun ang problema doon. Kaya ito makita niyo ang concern ni Pablo sa mga taga-Korinto kanya. Hindi gaya na pagka matagpuan ko kayo, hindi gaya ng nais ko. Ano bang nais niya? Nagbago sila. Ay yung matatagpuan, hindi gaya ng nais niyo kanya. Dahil kilala nila si Apostle Paul, maraming kaibigan si Pablo sa Korinto, dahil siya nagsimula ng iglesia niyo. Ay ibang Pablo, makikita niyo kanya. Yung magagad si Apostle Paul. So, meron ba tayong pagkakasala at di natin pinagsisisihan? Yun siyang bagay na dapat nating isipin. Hindi yung nagkasala, dahil tayo nagkakasala eh. Huwag natin tignan na sa ganung para, kung di nagkasala at di nagsisihan niya. Alam niya, sa sulat ni Apostle Paul, sa pangalang sulat, nakita niya na isang kapatid doon sa 1 Corinthians chapter 5 na nagkakasala pag kapatid na nagsisi. Nagsisi siya. Iniwan niya yung kasalanan niya. Itong sabi niya Apostle Paul.
Itong tao ito kanya, nagsisi siya, at nagbago, at nagkasala siya, at nagsisi siya kanya. Parang sa gayong tao, yun tinutukoy niya. Ang kaparusahan ito ng nakararami, sapat na. Ano bang ginawa niya sa kapatid na yun? Hiniwalay nila yung kapatid dahil nagkakasala siya. Bagkus inyong patawarin siya at aliwin. Baka siya'y madaig ng labis na kalungkutan. Nagsisi siya. Kaya patawarin niyo kanya. Kaya ako'y nakikiusap sa inyo, napapagtibayin niyo ang ganyang pag-ibig sa kanya. Siya problema pag nagkasala sa kapatid at siya'y nagsisi at hindi natin pinapansin o tinuturo pa rin natin siya makasalanan, ano mangyayari sa kapatid na yun? Siya'y malulunod sa labis na kalungkutan. Kasi pagka nagsisi ang kapatid, kailangan lang siya tanggapin. Ngayon, kung hindi tunay ang kanyang pagsisisi, hindi natin kasalanan yun. Sasagutin niya sa Diyos. Pero dito sa pagkakataon na ito, talaga nagsisi kapatid na yun. Iniwanan niya yung kasalanan ginawa niya. So, huwag natin tingnan na nagsisi lang. Kundi nagsisi, nagkasala lang. Kundi nagkasala at nagsisi. So, ito yung halimbawa ng siya nagsisi. Kailangan sa patawa at tanggapin yan. Yung kapatid na nagkakasala at nagsisi na. Ganun po natin. Ang tuwa naman tunay na pagsisisi. Ito'y pagbabago. Consistent ng kalungkutan dahil nagkasala sa Diyos. So, nag-godly sorrow. Ang godly sorrow, ito'y kalungkutang naranasan ng isang nagkasala. Ito'y labis na kalungkutan dahil nagkasala siya sa Diyos. At saka pong kapatid, siyempre. So, pero ang pagsisisi, nila yung sabi mong, ako'y nalulungkot ka mo. Kundi pakita mo na ikaw ay nagkaroon ng pagbabago. So, ang pagsisisi, bunga yon ng kalungkutan na darama natin dahil nagkasala tayo sa Diyos. Sa 2 Corinthians chapter 7, verse 10, sapagkat ang kalungkutang naayon sa Diyos. Ano yung kalungkutang naayon sa Diyos? Ito yung kinikilala mo na nagkasala at nagkamali. At ikaw ay nagpapakita ng pagnanasang magbago. Sapagkat ang kalungkutang naayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan na hindi ipagdaramdam. Subalit ang makasanglibutang kalungkutan ay nagbubunga ng kamatayan. Ano ang pagkakaiba ng dalawa? Isa simpleng halimbawa, kung kay Kristiyano at ikay nagsugal, halimbawa. Pagkatapos magsugal, ikaw ay nakaramdam ng kalungkutan dahil naman nagkasala ka. Yung kabila naman, yung makasanglibutang kalungkutan, nalungkot ka rin. Bakit? Dahil natalo ka. Pero wala siya nalungkot eh. Yung siya nalungkot siya dahil niya nagkasala siya. Pero isa nalungkot siya dahil nalugi siya. Yung pangalawang pakalungkutan, nagbubungay ng kamatay, walang pagsisisi ito. Nag-ano ka lang, nangihinayang lang ka lang. Natalo yung pera mo nga mo, halimbawa. Pero yung una, hindi niya nangihinayang din siya sa pera niya, siyempre. Pero lubos na pinanghinayang niya, siya nagkasala sa Diyos. Yung nagdudulot kayo ng pagsisisi. Dito sa Gawa chapter 3 verse 19, ito yung pagkatapos niya, Apostle Peter, Apostle John, napagaling nila yung lumpo mula sa pagkapanganak. At nung makita ng mga tao yung himala na yun, sila'y nangaral ng Ebanghelyo. At ito kayo na sinabi, kayo nga magsisi kayo, kaya magsisi kayo, at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Itong dalawang ito, dalawang action po ito. Kaya nagsisi. Ipinahig mo kayong kalungkutan kaya nagkasala. Ano ba yung pangalawa? At magbalik loob kanya. Nasa English, repent and turn. Kanya. Nasa Loma King James, repent and be converted. Na hindi tamang salin. Para bang ang inyong conversion ay galing sa ibang paraan. Ikaw mismo kanya. Magbalik loob upang mapawi ang iyong mga kasalanan. So kung nagsisi ka lang, hindi ka nagbalik loob sa Diyos, o hindi ka nagbago, hindi rin maaalis ang iyong kasalanan. Ganyan. So yun ang definition ng tunay na pagsisisi. Mayroong change. Ang pagsisisi, dalawa yun. There's a change of mind.
Dahil nagkasala ka, tinatanggap mo. Pagkatapos, there's a change of ways. Na nagbago yung kaisipan, nagbago rin yung gagawin kanya. Iiwanan mo yung kasalanan na yun, ikay magbalik loob kayo sa Diyos. So yun ang sinasabing tunay na pagsisisi. Lahat tayo nagkakasala, totoo yun. Kung sasabihin natin hindi tayo nagkakasala, o hindi tayo nagkasala, ay hindi tayo nagsasabi ng totoo. Dahil ang Diyos mismo nagsabi, lahat yung nagkasala, lahat yung nakaabot sa kalalaki ng Diyos kanya. So lahat tayo nagkasala. Ang difference ano? Ang difference mo tayo nagsisi at tayo nagbago kanya. Yun ang resolution ng pagsisisi. Tayo ba'y nagkaroon ng pagbabago ng ating kagawian dahil nalaman natin, ginawa natin ay masama. Hindi na tayo babalik doon. Yan ang sinasabing tunay na pagsisisi, sinasabi ng Apostle Paul na doble. Ito sa Lucas chapter 3 verse 8 hanggang verse 14. Kaya mamunga kayo ng karapat-dapat sa pagsisisi. Ito yung mga Pariseo at mga Sadduceo na pumunta sa bautismo ni Juan. Ay ibig sabihin si John the Baptist inspired by the Holy Spirit. At bilang isang Hudyo, alam din niya kung ano klase itong mga Pariseo at mga Sadduceo na ito. Kaya mamuha kayo ng karapat-dapat sa pagsisisi at huwag ninyong sabihin sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama, sapagkat sinasabi ko sa inyo na magagawa ng Diyos na magbangon mula sa mga batong ito na maging anak ni Abraham. Actually, yun ay isang hyperbole. Ang ibig lang sabihin ni John the Baptist, pwede gumawa ng ibang anak ng Diyos maliban sa inyo kanya. Ano sabi ni John the Baptist? Mamuha kayo ng karapat-dapat sa pagsisisi kanya. Bear fruits worthy of repentance. Bear fruits worthy of repentance. So, ang pagsisisi ay may bunga ng pagsisisi kanya. Eh, masa pa lang tayo, may isang kapatid, ninakaw niya yung pamasahe ni Brother Aki. Pamasahe sa ni Brother Aki, mapunta ng Ilocos Sur. Ninakaw niya. So, discover, ninakaw niya. Ang sabi ng kapatid, nagsisisi ko kanya. Ang sabi natin, hindi sapat yan. Balik mo yung ninakaw mo. Ano yung bunga ng pagsisisi mo? Kung sasabihin mo lang yung kanya, hindi ulitin mo ulit. Kailangan balik mo yung ninakaw mo kanya. Kung nagnakaw ka ng isang bisikleta, balik mo yung ninakaw mo kanya. Yun ang bunga ng pagsisisi. Ngayon pa lamang ay nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Kaya ang mga punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay pinuputot, tinatapon sa apoy. Tinanong siya ng maraming tao, ano ngayon ang dapat namin gawin? Ganyan. Anong ibig sabihin mo sa bunga ng pagsisisi? So bukod sa kanila, ang may dalawang tunika ay magbahagi sa wala. At ang may pagkain ay ganyan din ang gawin. Dumating din ang mga maniningil ng Greece. Pumapabautismo at sinabi sa kanila, Guro, ano ang dapat namin gawin? So itong mga tao ito resolve na ayusin nila ang sarili nila. By the way, ang mga maniningil sa Greece, katulad ng mga maniningil ng Greece ngayon, pareho lang, noon at ngayon. Sila yung mga corrupt. Ninanakam nilang bahagi ng Greece na binabayad ng mga tao. O kaya, dinodoble nila yung babayaran ng tao. At yung sobra, sa kailang bulsa kanya. So ngayon, gusto nila magpabautismo. Sabi nila, anong dapat namin gawin? Sinabi niya sa kanila, huwag na kayong sumingil pa na higit kaysa inutos sa inyo, kanya. So, by the sa aking friends, ganun o gana, manining lang bis noon. Ganon din ngayon, wala pagbabago. Tinanong din siya ng mga kawal, at kami, anong dapat namin gawin, ganyan. At sinabi niya sa kanila, huwag kayong mangikil ng salapi, kanino man sa pamagitan ng madahas, o maling pangatang, at masya kayo sa inyong sahod. Ganon din kayo. Para walang pagbabago mga gawain, di yung mga kapatid. So, kaya gawin nyo ganyan. Iyan ang bunga ng pagsisisi. So, kung gusto nila, kung gusto nyo kanya magbabautismo, yan ang gawin nyo, sabi ng John the Baptist. So, yung pagsisisi, dalawang aspekto yun. Yung sa iyong kaisipan, change of mind, and a change of ways. Yan yan. Yung mga bagay na masamang ginagawa, huwag mo nang gawin. Yan. Yung mga maniningil sa ways, huwag na kayo sabihin na panahigit kaysa inutos sa inyo, kanya. Yung mga kawal naman, huwag kayong mangigil ng salapi, kanino man sa pamagitan ng dahas, o maling paratang, at masiya kayo sa inyong sahod. So may bunga ng pagsisisi kanya. Yung tunay na
pagsisisi. Isang test sa atin. So in other words, isang test sa atin. Ito, kung tayo nagkasala, anong ginawa natin? Kung tayo na kay Kristo, tayo magsisisi. Pangalawa, tayo magbibigay, gagawa ng bunga ng ating pagsisisi. So, mayroong pagbabago, in other words. Sabihin, kung makikita na nagsisi ka, pinahin mo sa iyong bibig na nagsisi ka, pero hindi ka nagbago, hindi ka nagsisi. Nagsabi ka lang. Nagsisi ko, pero hindi ka tuloy na nagsisi ka niya. So, itong test sa ating pananampalataya. Pag nagkasala tayo, kailangan tayo magsisi. Huwag natin takpan ang ating pagkakasala. Dahil di natin matatakpan yung sarapan ng Diyos. Matatakip natin sa mga tao, pwede natin matatakpan sa Diyos. Alam ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa, mga kapatid. Ngayon, nasa exam tayo ngayon. Tayo ba'y namumuhay ayon sa salita na pinangaral sa atin? Yan ang basis ng ating pananampalataya. Ang basis ng ating pananampalataya, tayo namumuhay ayon sa pinaguto sa atin. Di ba po sa Efeso, sa ika-4 na kapitulo, kaya't ako nabilanggo sa Panginoon ay nagsusumamog sa inyo na kayo lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo tinawag niya. Sa merong corresponding na pamumuhay, ang dapat nating lakaran kung tayo mag-Kristiyano kanya. Tayo ba'y lumalakad tayo sa pagkatawag na tinawag sa atin. Tayo ba'y nasa pananampalataya. Dito po sa Efeso, chapter 5, 10 to 11. Sayin natin. Na inaalam kung anong kalugod-lugod sa Panginoon. Basahin natin sa verse 9. Sapagkat ang buwan ng liwanag ay nasa lahat ng mabuti, matuwid at katotohanan na inaalam kung anong kalugod-lugod sa Panginoon. Sa ating mga Kristiyano, inialam natin sa pamagitan salita ng Diyos kung anong kalugod-lugod sa Panginoon, ganyan. Maraming sa inisip nating mabuti ay hindi mabuti sa Diyos dahil bunga lang ng ating kaisipan. Pero sinasabi ni Pablo, inaalam kung anong kalugod-lugod sa Panginoon. Dito rin sa lumundag po tayo. Dito sa verse 17. Kaya huwag kayo maging mahangal kung di nanawarin niyo kung anong kalooban ng Panginoon. Ano ba yung kalooban ng Panginoon? Yun ang kalugod-lugod sa Panginoon. Kanya. Verse 11. At huwag kayo makibahagi sa maggawa ng kadiliman na walang ibubunga kung di inyong ilutad ang mga ito. Kaya hindi tayo nakikisama sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Kaya sa personal na paraan o bilang isang kongregasyon ng Diyos. Kung ang isang bagay ay hindi kalugod-lugod sa Diyos, hindi tayo pwedeng may involved doon. Either directly or indirectly. Dapagkat yun ay hindi tatanggapin ng Diyos. Kaya ganun po ang paninindigan natin bilang mga Kristiyano. Hindi, doon sa 11, hindi tayo nakikibahagi sa gano'n. Alam natin, hindi ito kalooban ng Diyos. Kailanman, hindi tayo makikibahagi ito. Tayo ihiwalay. Dito sa 2 John 9 to 11, pasahin po natin. Paano kung tinanggap mo? Kung tinanggap mo, pasahin natin. Ang sino mang lumalampas at hindi na nanatili sa ng Kristo, ay hindi kinaroonan ng Diyos. Ang nananatili sa aral ay kinaroonan ng Ama at hindi ng Anak. So may basihan. Kung sa iyo dumating ang sino man, at hindi dalang aral na ito, huwag niyong tanggapin sa inyong bahay at huwag niyo siyang batiin. Sapagkat na bumabati sa Kanya, ay nakikibahagi sa Kanya masamang gawa. Ay, sabihin, hindi pwede yun. Kaya ay sinabi natin kanina, hindi pwede yun. Hindi ka pwedeng magsama doon. Bakit? Eh, hindi kalooban ng Diyos yun. Di ba? So, alamin po natin kung tayo nasa pananampalataya pa. Ang interes na ating puso't kaisipan, ay alamin natin kung anong kalugod-lugod sa Panginoon. At yun ang ating gagawin. Pangalawa, yung bang tinatawag na kasalanan, ay tinitignan natin na ito seryosong bagay, katulad ni Apostle Paul. Sa kasalukuyang panahon, unfortunately, yung mga tinatawag na kasalanan, hindi na tinitignan with seriousness. Tinatawanan na lang.
binabaliwala na lang. Marami mga bagay. Na dati kasalanan, at kasalanan pa rin, pero hindi na nila tinitignan na kasalanan. Ginahan nyo, ako yung nabuhay ng maliit ako, elementary ako 1970, 71, 72. Ang usong damit noon ay miniskirt. So, syempre, pag ikay mo po sa jeep, tataas pa yung miniskirt. Magiging miniskirt na yun. Grade 1 ata, grade 2 ako noon, sumakay ako sa jeep. May matatanda, may dalaga na naka-miniskirt. Tapos ginaganon-ganon yung miniskirt niya. Pinagalitan sila isa sa matanda. Sabi ng matanda, kung hindi ka ba lang may problema kanya, pinaiksi mo yung palda mo, tapos ginaganon mo kanya. Ano pang ihahaba niya kanya, may kanya. Hindi na mula yung dalaga. Hindi na ginagawa ngayon yan. Pag ginawa mo ngayon yan, mayayari ka. Hindi na pwedeng gawin ngayon yun. Pero nung panahon mo yun, ginagawa nila yun. Ba't kasi kanya na damit mo nga ng matanda? Hindi kilala ng dalaga. Pinaiksi mo yung damit mo nga, tapos inahaba mo. Imposible yung ginagawa mo kanya. Mamaya, baka matanggal pa yung palda mo sa ginagawa mo kanya. Hindi na muli ba dalaga? O kaya, yung kayo sa isang makalasa baryo namin noon, Dado ang pangalan nun Dado. Pinapagalitan sila mga matatanda. Ba't di ka magpakalalaki kanya? Di ka lang babae kanya. Pwede siya timbang lang yun. Nakapantalon yun, hindi naka-makeup. Lalaki pa rin tignan. Kaya sabi ng mga matatanda, ba't kasi kanyan ka kanya? Hindi ka magbago kanya. Lahat na makikita sinasabihan siya. Hindi na ginagawa yun niya. So, ibig sabihin, nagbago na rin ang panahon ng tao tungkol sa tinatawag ng kasalanan. Once upon a time, sasabihin ng magulang sa dalaga nila, kahit mahirap lang tayo kanya, basta meron tayong karangalan. Yun ang sinasabi nila. Balagtad na kayo. Magsakayo ka para tayo mama, ganyan na. Nag-iba ng paningin ng sanglibutan tungkol sa kasalanan. Pero daw, hindi tayo dapat magbago. Ang kasalanan pa rin. Ito sa 1 Corinthians chapter 1. Dahil kung nagkakasala tayo, ano mangyayari sa atin? So, ito yung test na atin. Ano bang pagtingin natin sa kasalanan? Katulad ba ng sanglibutan? O katulad ng Biblia? Sayin po natin. Sa 1 Corinthians chapter 6. Sabi ko nga, ito po ay isang serye ng sermon ng pagtitest sa ating pananampalataya. Sayin po natin. Ito po ang ating mababasa. Hindi ba nyo nalalaman na ang mga sasamang tao ay hindi magmamahal ng kahal ng Diyos? Sino yung masasamang tao? Huwag kayong padaya ang mga mapagkapid, mga sumasamba sa Diyosan, mga mangulinya, mga binabae, mga nakikapid sa kapwa lalaki, mga magnanakaw, masasakim, mga manglalasing, mga pagmura, o mga manggagancho, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. At ganda ng ilan sa inyo. Noon, maganda ito sa akin na ito. Subalit, nahugasan na kayo, ginawa na kayong banal, o iniwalay na kayo sa kasalanan, inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoon sa Kristo, at Espiritu ng ating Diyos. So, anong tingin ni Pablo sa kasalanan? Delikado yan. Pagka ginagawa natin ng kasalanan, hindi tayo magmaman ng kaharian ng Diyos. Once upon a time, ganun tayo, ganun kayo kanya. In other words, hindi na kayo ganun. Hindi na kayo lumalakad sa kanya, mga bagay. Ganyan. Pagka inulit-ulit po natin ang pagkakasala, maaaring ito'y sintomas ng kawalan ng tunay na pagsisisi. So ito yung challenge sa atin. Pagka nagkasala tayo, huwag na natin ulitin. It's a struggle, pag-isa. Pero kailangan natin gawin. At kung di pa tayo Kristiyano, tiyas din yung sarili nyo. Wala ka kay Kristo. May mga tao ngayon sa atin na hindi pa Kristiyano. Hindi kayo, kung wala kay Kristo, kayo ay idiligtas at walang pag-asa. Kung tayo wala kay Kristo, wala tayong pag-asa. Pero sa Efeso chapter 2 verse 12, basahin natin. Yung mga Gentiles, nung unang panahon, sila yung wala kay Kristo. So, wala silang pag-asa. Kanya, basahin natin. Efeso chapter 2, verse 12. Ito ang ating mababasa. Walay kayo, kanya.
Na ng mga panahon yun, kayo walang Kristo, hiwalay sa pagiging mamayan sa Israel, mga dayuhan sa mga tipan, at walang pag-asa, at huwag Diyos siyang libutan. Kaya, hindi pa tayo Kristiyano, ngayon ang ating kalagayan. Tayo hiwalay kay Kristo, hiwalay tayo sa Diyos, wala tayong pag-ako, wala tayong kaligtasan. Kanya. Kung ganoon din po tayo, kung tayo po yung nabautismo sa di tamang paraan, kailangan natin ayusin. Dahil wala pa rin tayong pag-asa pagka gano'n. Galatians chapter 3, verse 27. Sapagkat ang lahat sa inyo binautismo kay Kristo, ay binay si Kristo. Yun para tayo makakita kay Kristo. So, tayo po mga Kristiyano, tayo po ina kay Kristo. Nung tayo nabautismohan, tayo na kay Kristo. Yung makikita natin. Pero ang katanungan na dapat nating isipin palagi, tayo pa ba'y na kay Kristo? Yun ay isang importanteng tanong. Palagi natin tanongin, tayo pa ba'y na kay Kristo Jesus? O wala na? Kung gano'n, kailangan tayong magbalik sa dati nating kalagayan nung tayo na kay Kristo. Ibig sabihin, bigyan natin ng seryosong consideration ng ating pananampalataya. Unlike sa eskwelahan, ang test, 1 hour, 2 hours, tapos na. Sa atin, patuloy na test hanggang sa araw ng ating kamatayan. Doon natin makikita ang score natin. Tayo ba'y naligtaan na pumasa o bumagsak? Actually, alam na natin ngayon yan. Bago pa dumating ang Panginoon, alam na natin kung tayo baksak o pumapasa. Alam natin yan. Kilala natin ang ating sarili. So, kailangan nating ayusin kung may dapat ayusin. Kung meron tayo papaya sa ating responsibilidad sa ating Panginoon, ayusin natin. Kung may pagkakataon na ipangaral natin ng Ebanghelyo, gamitin natin yung pagkakataon. Huwag natin i-postpone. Minsan meron tayong prospect, hindi natin pinupuntahan. Hindi, huwag gano'n. Dahil mamamatay yung tao yun, wala siyang pag-asa. Tayo may kasalanan. Sabi nga ng awit, you never mention him to me. Ganyan. So, kailangan, palagi natin binabagay ang ating Panginoon. Actually, maraming paraan. Sabi ko nga, doon sa meeting namin, noong isang araw, kumisan, ako naglalakad ako araw-araw sa subdivision namin. Ang dami kong nakikitang tao. Sabi ko, good morning, kumusta ka na? Pag palagi mo na siya nakikita araw-araw, makikilala mo na yun. So, anong pinakabagandang gawin? Bigyan mo siya ng trust. Siyempre, hindi mo muna makakausap yun. Kasi privacy ng tao, privacy niya yun. Yung bating pilitin. Bigyan mo ng trust. Malay ko, natsambahan mo. Maganda pala ito ngayon ko lang nakita ito. Pag nakita mo huli, punta ka sa bahay, mag-aaral tayo kanya. Di ba ganun yun? I-multiply mo sa iba-ibang circumstansya ng ating buhay. Mayroon tayong pagkakataon. Huwag nating alisin yun. Dahil kasama yun sa ating test. Kung tayo papasa o babagsak sa Panginoon. Di ba? Tandaan natin, sabi ni Pablo, tayo ka manggagawa ng Diyos. We are co-workers of God. Ang Diyos, kung wala tayo, wala naman siya magagawa, nasa langit yan eh. So, sino ang instrumento ng Diyos? Tayo. Kung di gagawin ang instrumento ng Diyos, paano hilayunin iligtas ang tao? Di wala rin. Yun ay test sa atin, mga kapatid. Hindi mo mahabang sermon na ito. So, sana po ito ay nakatulong sa atin. Tayo patuloy tatagtitis. Kung bumagsak tayo una, huwag natin pabayaan yun. Bumalik tayo. Bayaguhin natin, dapat nating baguhin. Para tayo makapasa sa araw ng paghuhukom. Yan ang eventually, yan ang test. Yan ang test na ating harapin pagdating ng Panginoon. Sabi nga po sa Romans 14, tayo magbibigay sulit sa ating Panginoon. Ako, naging estudyante ko eh. Alam ko na lahat ang sitwasyon na yan. Pag hindi ka nag-aaral, wala tang kabahan doon sa araw ng exam. Pero pag nag-aaral ka, alam ka ba? Pag hindi ka naman nag-aaral, may konting ka pa rin. Pero marami ka lang tsamba pag nakapasa ka. Pero pag ikay nakahanda, wala. Parang routine lang yung test mo, di ba? Dahil nakahanda ka. So
So pag humarap tayo sa Panginoon, sana katulad natin siya, Apostle Paul. I have fought the good fight. I have kept the faith. I have finished the race. I have kept the faith. Ganyan. Yun ang assurance ng isang tao na ginawa niya siya nakapasa sa test. Yung, di ba, yung nakapasa si Pablo eh. Very confident siya. Ganyan. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Lalo na pagka nagkakaida na tayo, kakaunti lang natitirang panahon sa ating buhay, the more na nagiging serious yan. Dahil anytime, pwede ka nang umalis. Wala ka nang masasabi, ganito ang matitira sa buhay mo. Kahit pag bata pa tayo, pwede naman tayong mamatay na maaga. So, bigyan mo natin kay Brother Raul para sa abulo yan.